Patod na naman yan, pagkakapirahan na naman. No? Sa lihitimo ka na nasa listahan ng TODA mo or ng local government unit mo, matatanggap mo at matatanggap mo ang tulong pinansyal. Wala kaming hinihingi na kahit na anong dokumento, hindi ang driver's license at ang photocopy nito. Cheryl, bukas ang huling araw ng 3 days na payout para sa mga tricycle drivers dito sa Metro Manila. Nakatakdang isabay din dyan yung mga sinasabing nawala sa listahan. Habang sisimula naman daw po mahagi ng ayuda para sa mga tricycle drivers sa probinsya matapos ang Holy Week sa gilid sa BB. Isusunod daw na ahensya ang pamamahagi naman ng 5,000 piso ayuda next week or sa susunod na linggo para naman sino pa mga apektadong tsuper, lalo na yung mga nagmamanay na motorcycle taxi, mga PNBS at jeepney drivers, maging yung mga riders naman ng delivery service. Cheryl. May inaasahan ayuda mula naman sa iba pang ahensya. Tayo. Last week ng Marsahan Cheryl. Guys, welcome to my video. And they can be like, go. I see. Para sa mga apektadong tsuper, nakdaan sila dyan. I $5,000 45 I can do tonight and $500,000 I can do tonight from because it says the bar in the kitchen below now. Ayuda ng DSWD. Maraming salamat po, Jorge. Wala ako nagtago. Hindi ko kita sa para tapiasan ang buwis sa mga produktong petrolyo. Pero ay mismo kay BBM, hindi pa masabi kung kailan niya ito gagamitin. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Lusot na sa Senado at Kamara ang hiling ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan siya ng emergency powers. Sa gitna ng pagsipa ng presyo ng langis, bunsot ng sigalit sa Middle East. Ito'y para Yan, tawag ka yan. ito'y suspindihin ang excise tax na nakapatong Sa tawag ka din. pero kahit sumampa na sa higit $100 kada bariles ang presyo ng Dubai crude, sinabi ni PBBM na hindi pa rin siya tiyak kung kailan niya planong gamitin ang emergency powers. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of oil prices. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. Ang siniguro ng gobyerno, hindi maaantala ang pag-export ng China ng fertilizer sa Pilipinas. Bukod kasi sa petrolyo, kasama ito sa posibleng makaapekto sa presyo ng bigas. Kaya pinausap na ng Department of Agriculture ang China para masigurong meron tayong supply. We might send a study mission to China to see mga alternative ways na techniques nila na hindi sila magamit ng fuel-based fertilizers. Willing sila turuan tayo. So, dito naman po siguro tayo na rin. Ire-recommenda rin ng DA na magpatupad ng price cap sa mga imported rice para matimpla ang presyo nito. Pero hindi maikakaila na mga ordinaryong mamimili at tindero ang apektado sa mayang-mayang paggalaw sa presyo. Ay grabe, naglalakad na lang kami. Naglalakad from house to work. Instead ng sasakay, dati sumasakay kami. Kaso sobrang higit. Ang dami kasing kailangan bayaran. And lalo na mag-moving up yung mga anak namin. Tapos ginuha mo sa pagkutinda, sa pagkutinda. Nangangala ang mamimili. Siyempre, hindi naman lahat ng tao may pera, diba? Siyempre, yung iba nagtitipid. Umumal din kami. Kasi kawawa talaga dyan yung mamimili. Madani ko. Yung ano dyan, yung mahirapan. Ikaw. Ang DA at DTI, personal na ikot sa San Juan para silipin ang presyo ng mga pagkain. May bahagyan ng dalaw ng presyo ang mga pagkain. Sinabi ng Pangulo na huwag pagkalit dahil global na raw ang supply ng mga pagkain. Nagbabalita mo na ang Lockhart, Maricel Halili, Naglarang sa Presidential Grounds ng Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Huwag kayo maingay din. Papakiring ka tapos tagantang ka kwarta. Dira ibutang. The chair declares Pero, the third impeachment complaint sufficient in ground. Hearing no objection, the chair approves the motion. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds.
Hindi na nagbotohan ang komite. Wala na kasing tuyong sa mosyong ideklarang sufficient ang grounds ng dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, sumentro ang deliberasyon sa naging sagot ni VP Sara sa laman ng mga reklamo. Pero ayon sa House Committee on Justice, bigo si VP Sara na sagutin ang mga aligasyon. Umikot daw kasi ang sagot ng bise sa ariyay paglabag sa kanyang karapatan sa due process at motion para ibasura ang mga reklamo na pinagbabawal sa House Rules on Impeachment. Giit ni Committee Chairperson Jerby Luisco, Korte Suprema lang ang makasasagot sa issue ng due process ni VP Sara. Nabigyan naman daw ang bise ng oportunidad para sagutin ang mga aligasyon. It was not substantially availed. The only option we have is to continue on this impeachment proceeding for as long as there is no TRO yet and for as long as there is no adverse declaration yet of the highest tribunal. Nag-stop daw yan, nag-stop. Committee on Justice ang ikatlong Speaker Martin Romualdez. Sinubukan pang questioning ng kilalang kaalyado ng mga Duterte ang proseso ng komite. At dito dapat Nandito we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Secretariat, perhaps we need to provide him a copy of the rules. Encourage all members, even non-members, no? Sana po, basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito. At nang sa ganun po ay maiwasan po natin ko ayaw, dalong kayo, dalong. tanong maliwanag naman po sa ating rules. Sa March Mag-at 25, ito, ano ba? mag-umpisa ang formal na pagdinig ng komite. Habang susundan ito ng mga Ato ba pagdinig po, sa ah? April 13. Ano, okay na, oh, 29. Iimbitahan dyan ang mga complainant, mga testigo at respondent na si VP Sara. Pero na kay VP Sara na pupunta Kuha mo. sa mga pagdinig.